mga neophytes sa tuwing magkakaroon ng initiation. Marami na daw kasing makabagong paraan para masubok ang galing at tatag ng isang miyembro. Nagpapatrol si Jay Zabanal. Dahil sa napabalitang pagkamatay ng isang freshman law student sa San Beda College kamakailan, dahil sa mga bugbog na tinamo nito sa siniliyang fraternity, nagsilabasan ng mga negatibong komento ng sambayanan hinggil sa mga nagkalat na fraternity. Siyempre, malaking kagulatan sa grupo ng kapatiran, partikular sa Alpha Phi Omega, dahil kami, maikting namin pinatutupad yung anti-hazing law. Hindi lamang dito sa Palawan, kundi sa buong Pilipinas. At ayon kay Edong na higit 20 taon ng miyembro ng isang frat, hindi lahat ng fraternity ay kailangan ng pisikalan gaya ng pambubugbog. May mga paraan na daw ngayon para mahubog ang tapang at galing sa pamumuno ng mga nagnanais maging miyembro, lalong higit ang mga neophyte. Dagdag pa niya, karamihan sa mga nagiging miyembro ngayon ng mga frat ay hindi na nakakatikim ng anumang pananakit mula sa mga nakakataas sa kanila. Isang bagong estratehiya na ginagawa ng APO sa buong Pilipinas, ito yung APO Pledge Program, na kung saan dadaan ang mga aplikante sa paglilingkod sa sambayanan, sa komunidad. Kumbaga, anti-zero hazing po kami talaga sa buong Pilipinas, at yung mga kabataang ito ay dumadaan sa kardinal na prinsipyo ng APO, ang leadership, friendship, and service. Aminado naman si Mark na noon ay nagkaroon pa ng hazing sa sinalihang frat, pero ngayon tanging community service na lang ang ginagawa sa tuwing may initiation. Nag-stop na po kami for the hazing na ginagawa sa fraternity, especially sa Alpha Rho Sigma. This is an operation na ginagawa na namin for several years na rin, and yung hazing, and to do other means sa pag-initiate ng mga bagong members through community services and other services na ginagawa natin. Para naman kay Earl, ang pagpasok sa kanilang grupo ay dinadaan sa intellectual initiation para masuri kung karapat dapat ba ito maging miyembro. At kung may pagpapahirap mang gagawin, ay siguradong hindi daw ito magdudulot ng pagkamatay ng kahit sino. Pero kung tama naman ang pag-initiate, wala namang nangyayari masama o may namamatay. Pero namang intellectual intellectual challenges pagsali sa frat. Check din namin kung capable ba yung isang tao sumali sa fraternity o hindi. Kasi kung may sakit yan, hindi mo pwedeng patakbuhin yan o hiyain sa maraming tao. Dagdag pa nila, marami din namang naitutulong ang kapatiran para mahubog ang mga membro nito at makatulong na mapabuti ang komunidad. Kung kaya ang focus ngayon ng APO at ng kapatirang APO sa Palawan ay mapangalagaan at maprotektahan ang ating kalikasan. Ang isang aplikante ay pwede mong mahubog na hindi naman dadaan sa kung ano pa ang nangyari noong nakaraan sa balita na ikinamatay ng isang aplikante ng isang kapatiran sa Kamaynilaan. At pwede naman natin mahubog at mahulma ang kanyang pagiging leader sa usapin ng pagbibigay serbisyo, pag-attend at pagdalo sa mga pagsasanay na mapagpapalago ng kanyang kaalaman. So, matatanda ang patay sa labis na pambubugbog ng ilang membro ng Lambda Rho Beta Fraternity, ang freshman law student sa San Beda College na si Marvin Reglos. Desidido ngayon ng pamilya Reglos na sampahan ng kaso ang leader ng sabing fraternity. Nagkaroon na rin ng signature campaign sa ilang bahagi ng bansa at sa South Korea para makabit ang hustisya para kay Marvin. Jay Zabanal, Patrol ng Pilipino. ang galing na yun.